Ayan po at kumusta na po kayong lahat? Lalo na po itong aking mga subscribers, followers at mga viewers. Ganon din po yung mga subscriber ko abroad, saan man po kayo sulok naroroon ngayon ng daigdig, ay sana inaasahan kong wala kayong problema sa buhay bagkos ang dumarating sa inyo o darating sa inyo ay swerteng walang katapusan. Ayan. At wala po tayong topic ngayon na pang-aasar. Wala rin po tayong topic ngayon ng kung sino yung natigok na, kung sino yung naghihingalo na. Kundi ang ating sabay-sabay po nating pasalamatan na lang po ang ating Panginoon dahil nagdaan yung isang linggo ay naging maganda po ang takbo ng ating buhay. Naging maganda yung takbo ng mga negosyo natin o anong paman. Kaya po sabayan niyo po akong pasalamatan ang ating Panginoon. Ayan po at dito po kakaiba po ito at ngayon ko lamang pong gagawin ito sa video ko, yung magpasalamat ngayon sa ating Panginoon plus nakalagay po dito sa screen yung bato na lagi kong ipinapakita sa inyo. At habang nagpapasalamat po tayo at habang sabay-sabay po tayong nagpapasalamat ngayon dahil sabi ko nga linggo naman ay yun po ang gagawin natin, ang pasalamatan natin ang ating Panginoon kahit na anuman po yung ating mga dumating sa atin. Kung tayo man po ay mayroon pong dumating kahit maliit man po o malaki na blessings, dapat po lang natin na pasalamatan yan. Gaano man yan kalaki, gaano man yan kaliit, o kahit na wala, ugaliin nating magpasalamat sa ating Panginoon. Yan po at ito pong batong ito ay ilalagay ko po rito sa harapan at habang kinakantahan natin ng pasasalamat ang ating Panginoon ay mangyaring nakatitig kayo sa batong ito at namnamin ninyo sa inyong mga puso at isipan na ang batong ito ay may taglay na swerte sa buhay. Kagaya po nung nasabi ko na po sa inyo, sino ba ako noon? Paulit-ulit ko rin po sinasabi na isa rin po akong hampas lupa at isa rin po akong patay gutom noong panahon na hindi ko pahawak ito. Pero nung naibigay na po sa akin or naiwan po sa akin ng matandang sinasabi ko, hindi ko na po uulitin dito, lahat po ay nagbago sa akin. Kaya naniniwala po ako na lahat ay may mga kaparaanan ng ating Panginoon, lalo na kung nandyan sa iyong puso at isipan ang pangalang Panginoon, naniniwala ka, sumasampalataya ka, walang imposible. Kasi noon wala po akong kinapitan, wala po akong kakilala dyan sa Maynila noong nag-stowaway po ako. Ako lang po mag-isa. Sa tulong nga po ng mga katulong dyan ay nabuhay ako dahil doon sa mga binibigyan ng pagkain. At the same time, nakapagpakain ako ng matanda na hindi ko akalain
na hindi ko alam kung anong klaseng tao, kung matuturing bang tao yung pinakain ko na yon. At magmula nga po nung sinasabi ko ay napakabilis po ng pagbabago ng buhay ko. Kaya nga ngayon ay sa lahat po ngayon na makakapanood ng bidyong ito ay titiyakin ko na ang swerte ay darating na sa inyo. At dito po sa kantang ito na aking kakantahin, alam ko po na alam din ninyo ito, pamilyar po sa inyo ang kantang ito, sabayan nyo lang po ako. At habang nakatitig po dito sa batong ito, namnamin ninyo na ang Diyos ay nasa puso ninyo. Ayan, at yan po, at sabayan niyo po ako sa kantang ito. Ano po? Ayan. Salamat sa iyo, aking Panginoon. Ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama, ay buong buhay. Mahaling hiyas ni gintong nilukog ang aking dala. Iba pa akong hinihiling, taong tulad ko'y di mamahaling hiyas ni gintong nilukog ang aking dalangin, o Diyos. Hinihiling aking hinihintay, wala kang lubos. Ang puso't kaluluwa hindi makaya.
aking dalangin, O Diyos. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong inihiling. Pasensya na po kayo at hindi ko na i-deliver ng ayos ang kantang pasasalamat sa ating Panginoon. Dahil sa tuwing kinakanta ko ang pasasalamat na ito, hindi po sapat ang pasasalamat, ang salitang salamat sa ating Panginoon. Doon sa nangyari sa buhay ko, yung mga naganap sa buong pagkatao ko, wala pong salitang salamat. Hindi po matatumbasan ng salitang salamat. Kaya po, sa tuwing kakantahin ko ang kantang ito, hindi ko pa talaga natatapos. Ganun pa man ay pinili kong tapusin ngayon, hindi man po maganda ang pagkaka-deliver. Dahil nga po masyado tayong emotional. Pero ang titiyakin ko lang po sa inyo, napakaswerte yung makapanood ng bidyong ito. Dahil ang sisiguraduhin ko po, ramdam ko po na binasbasan kayo ng ating Panginoon. Sino ba ako noon? Sino ba si Birana? Wala pong salitang pwedeng sabihin sa akin patungkol sa kahirapan ko at sa hirap na pinagdaanan ko. Pero sa isang iglap, yung paniwala at pagsampalataya ko sa ating Panginoon. Kaya sabi ko nga, walang imposible. Kapag ka pumasok sa puso mo ang ating Panginoon, titiyakin ko, hindi ka maliligaw. Titiyakin ko, magiging maganda ang kapalaran mo. Kaya nga po sa mga nag-aalinlangan pa, ibigay niyo na po ng buong buo ang inyong mga pananampalataya at buhay sa ating Panginoon. Ipaubaya po ninyo at sabihin niyo sa Kanya, Lord, ipinapaubaya ako na po ang buong buhay ko sa inyo. Ikaw na po ang gumawa ng programa para sa akin. Dahil nga po sa batong ito, naniniwala ako, sumasampalataya ako dahil wala naman po talagang dahilan kung bakit ganun na lang yung napakabilis ng pagbabago ng buhay ko pagkatapos kumupa sa akin to. Wala naman pong pagkakaiba ito dahil ngayon nakita nyo na, sinabi ko naman po sa inyo kanina, habang kumakanta ako ay sabayan ninyo ako, sabay nakatitig sa batong ito. Napakarami pong kabutihan yung mga dumating sa buhay ko. Napakarami pong pagbabago. Kung inyo pong i-imagine nyo lang po kung gaano ako kahirap at naghirap nung panahon na yun. Naikwento ko naman po sa inyong lahat na wala po kayong makikitang balat sa buong katawan ko, kundi lahat yan ay kagat ng lamok. Dahil wala po nga akong bahay, kundi doon lang po ako na ninirahan sa ilalim ng truck na sira. Kaya kung may mga time po na minsan or madalas nga nakakapagmura ako, hindi po ako yon. Hindi po ako. Dahil hindi po yun ang karakter ko.
Isa po akong tao mapagmahal sa Paul. Ako po yung taong walang ibang inisip kundi ang ating Panginoon, maka-Diyos po ako. Kaya nga lamang po, sabi ko nga po sa inyo, iba pong birana yung napapanood ninyo kung ako man po ay nakakapagmura dito sa videos ko. Dahil unang-una po, hindi ko po kayang tingnan o hindi ko po kayang palagpasin yung mga ginagawang pagnanakaw nitong ating mga politiko na dapat natin ay sila ang dapat nating inaasahan. Pero ano po ang nangyayari? Parami pa po ng parami yung mga kababayan natin na naghihirap. Talaga naman totally walang masaing. Kaya ganun na lang po minsan na hindi na po ako nakakapagpigil magmura. Dahil masasabi ko pero sa sarili ko na isa lamang po akong tao na nakakaramdam ng emosyon, nakakaramdam ng galit. Lalo na kung mayroon ako nakikitang naaapi na kababayan ko, lalo na kung may nakikita ko yung mga kagutuman ng mga nangyayari sa mga kababayan ko. Kaya nga po, salamat sa Diyos, salamat sa Panginoon. Dahil sa munting kakayanan ko ay nakakapag-ikot ako na para makatulong dito sa mga kababayan ko na talaga namang masabi natin na hirap sa buhay. At gusto ko po, pagkatapos niyo pong mapanood ang bidyong ito, kasabay po nito yung aking pagdarasal na kung ano man yung napakaganda na nangyari sa buhay ko, ganun din po ang mangyari sa inyo, higit pa sa mga nakamtan kong mga biyaya na galing sa ating Panginoon. Uulitin ko lang po, kung tutuusin, wala na po akong kailangan sa buhay ko. Lahat po ng ginusto ko, lahat naman po pinagkaloob sa akin ng Panginoon. Sino ba yung hampas lupa at patay gutom na dati ako, ngayon nandito ako sa harapan ninyo para magpatotoo nung mga nangyayari sa buhay ko mula lang nung mapasa akin ang batong ito. Kaya muli, itinataas ko ang batong ito para sa lahat ng mga subscriber ko na patuloy na naniniwala sa mga ipinaglalaban ko, sa mga sinasabi ko, bagamat minsan ay talagang hindi kaiga-igaya yung makarinig kayo ng pagmumura. Pero sinabi ko naman po sa inyo, hindi na po ako yung taong yun. Dahil alam ko, hindi po katanggap-tanggap sa ating Panginoon yung mga ganon. Ganun pa man, bagamat kung nangyayari man yun, yung sobrang galit ko at nakakapagmura ako, alam niyo po ba na halos isang araw kong iniiyakan yun. Halos isang araw kong kaharap dito sa munting pinagawa kong kwartong dalanginan. Pinagsisisihan ko po yung mga nagagawa ko at nabibitawan kong pagmumura. Kaya sabi ko nga po sa inyo, hindi po yun ang karakter ko.
Sa mga susunod pong araw ay ugaliin po natin, lalo na sa mga susunod na linggo pa, ugaliin po natin na mayroon man o wala, maliit man o malaki, ang blessings na natatanggap natin, kailangan pa rin nating pasalamatan ng ating Panginoon. Dahil diyan ay tinitimbang niya kung ano yung laman ng ating mga puso. So doon siya kumukuha ng basihan kung ikaw ba ay karapat-dapat na bigyan ng pagkakataon na mabago ang buhay mo. So yun po, sa lahat po ng mga subscriber ko, parati na lamang po sinasabi ko rito na sana mailayo kayo sa lahat ng uri ng kapahamakan, lahat ng uri ng mga sakit o ano paman. At paulit-ulit ko rin pong sinasabi, mag-ingat po kayo, lalo na po yung aking mga subscriber dyan abroad. At ingatan nyo pong huwag kayong makagawa ng pagkakamali, lalo na po kung nagtatrabaho kayo sa isang kumpanya o saan man. At lagi pong huwag kakalimutan ang tumawag o ipaubaya sa ating Panginoon na siya na po ang bahalang maglayo sa atin o maglayo sa inyo ng mga posibleng mga kapahamakan. Maraming salamat po at pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon. At sana yung sinasabi ko magmula sa araw na ito, dumating na ang swerteng walang katapusan para sa inyo. Maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayong lahat.